ko lang sa inyo paano ginagamit tong PPR welding machine. Gumagawa kasi ako ng sineset up ko yung pump, yung pressure pump. Tapos ito yung gate valve. Ayan, pag titikitin ko yung gate valve, tapos yung 1/2 na PPR pipe, ayan, may papasak mo lang yan doon. Hindi na kailangan ng anything na pandikit kasi yun na yun, parang plastic welding. Kung mayroong welding pang bakal, mayroon ding welding pang plastic. So yan yung function ng PPR welding machine. Matibay yan, mas matibay yan dun sa kulay blue na dinidi. Kakabit na natin tong drain, yung gate valve dito sa pinaka drain ng pressure tank. Conventional pressure tank pala tong sineset up ko, hindi siya yung bladder tank. Ano lang siya, yung galvanized na pressure tank. So ayan, wini-welding na ulit natin tong PPR para mai-install na natin tong drain na may gate valve dito sa dito sa pressure tank. So ganun lang siya kadali. Basta nag-iingat lang kasi mainit yung PPR welding machine. Pero sulit naman siya, matibay na matibay yan. Kaya kapag nagkamali ka dyan, no choice, bibili ka ng bago. Kaya dapat siguraduhin sure na yung ginagawa bago mo siya i-welding. Yun lang. Hello guys, ito naman yung tinatawag nating center hole punch. Ginagamit yan kapag magbubutas kayo ng bakal para mayroong guide yung drill bit, hindi siya gigewang-gewang. Ayan, para sure ball. Nilagyan ko pala ng bakal dun sa ilalim kasi para support, baka mabutas yung pressure tank. Kaya nilagyan ko ng metal plate dun sa ilalim, kung sakali mang mapalakas yung pag press ko nung drill, hindi madadamage yung pressure tank sa ilalim. So binubutasan ko tong lagayan ng pump kasi diyan ko ilalagay yung 1/2 na horsepower na pump, water pump. Kaya nilalagyan ko siya ng butas. Maliit kasi yun. Ito kasing nandito sa ibabaw, design siya sa malaking pump, 1 horsepower. Yung binili, ito pala yung tinatawag na high speed steel titanium step drill bit. Ginagamit din siya pang bakal. Kung gusto mong palakihin yung butas, pwede nyo gamitin to. Ang kagandahan nito is isang drill bit lang, marami ka ng sizes na pwedeng ibutas dun sa bakal. Kaya kung nagsisimula pa lang kayo, maganda mayroon kayong ganito para at least isang bilihan lang, marami kang pagkagamitan. So binubutas ko ng mas malaki yan kasi yung ilalagay kong bolt mas malaki. Kaya ayan, ganun lang siya kadali. Thanks for watching. Hello guys, ngayon naman lalagyan natin ng thread yung binutasan nating bakal. Una, lagyan muna natin ng langis para hindi ma-damage yung
threader natin. So yan palang threader na yan, nabili ko yan online. Iba't ibang sizes na yan ang binili ko. Depende kung gaano kalaki yung bolt na gagamitin nyo. So ito kasi yung gagamitin kong pang higpit doon sa water pump. Kaya ang problema kasi mahirap na ipihit kapag nasa ilalim yung nut. Kaya nilagyan ko na lang ng thread tong mismong pagkakabitan para hindi na kailangan ng nut sa ilalim. Ayan, yung bolt na lang iikot-ikutin. Thanks for watching. At ito na nga yung final setup ng booster pump with galvanized pressure tank. So ayan, naayos ko na din yung wiring ng pump, na test ko na din. Sa una mayroong mga leak, so nakailang trial and error din to fix, and ayun, okay na siya.